Encanta la Playa. Get direct access to 1 billion professionals on LinkedIn. Download the app today. There is someone in there. Praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating pong Panginoon, welcome po sa ating pong night exhortation, May 28, 2026. Welcome po, Brother Kaloy, Sister Carmen, and Sister Hermine. So, malaya po natin i-share ang ating pong live streaming or mag-comment po sa ating comment section, i-mention ang ating pong mga kapatiran nang sa gayon malaman po nila na we are live na po ngayong gabi. Good evening din po, Brother Joselito Dilag. And again, happy birthday po ulit sa inyo. Mag-start po tayo at exactly 7:05. So, mag-antay-antay lang po tayo ng ilan pa pong mga minuto. Yan. Good evening din po, Sister Oliva. Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan ng mga oras na ito. Ayan, so 7:05 na po mga kapatid. So I think we can finally start na po ang ating pong exhortation. So bago po tayo dumako sa salita ng ating pong Panginoon, ay sama-sama po muna tayong manalangin para po sa pagsama at pagbasbas po ng ating pong Panginoon sa ating pong gagawing pag-aaral ng kanya pong mga salita. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you, God, and we magnify your name tonight. Hallelujah. You deserve the glory, you deserve the honor, and you deserve the praises. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, pinupuri, niluluwalhati, minadakila at sinasamba po ka po namin ngayon pong gabing ito. Salamat o Diyos sa pribilehiyo, sa pagkakataon, sa panahon na muli po kaming naririto sa live streaming upang muling mapag-aralan ng iyong mga salita at mapakain ng amin pong mga kaluluwa. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong pong pagsama sa amin habang kami po ay kumakain ng iyong pong mga salita. Dalangin ko na ito po ay aming maintindihan, aming maunawaan at magbigay po, Panginoon, ng
kalakasan, magbigay ng paggising, ng katibayan ng amin pong mga pananampalataya sa iyo, lalo't higit ng amin pong pagsunod sa iyo pong kalooban at pagtugon sa iyong pagtawag sa amin, paggawa sa misyon na itinalaga mo para sa bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbasbas sa iyo pong maliit na lingkod na magdadala ng iyong banal na salita. Ganun din po sa lahat ng mga tagapakinig. Dalangin ko na kayo magbubukas ng kanilang kaisipan at ang siya magpapaunawa sa kanila ng nais mo pong ibahagi, nais mong mensahe na amin pong maintindihan, maunawaan at marinig ngayong gabi. Ang kinin ko po ang pagtatagumpay ng night exhortation na ito. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, without further delay, mga kapatid, ay mag-start na po tayo ng atin pong night exhortation. So, sa atin pong caption, mga kapatid, ay nakalagay po diyan ang atin pong mga scriptures para po sa gabi pong ito. So, buksan po natin ang ating mga Biblia in Acts chapter 1, verse 6 to 8. Ang sabi po dito, tinanong nga niya siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Verse 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Next verse po natin is in Matthew chapter 24 verse 6. Sabi po dito, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Talon po tayo ng verse 24. Verse 14, mga kapatid, sabi po ng verse 14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Hallelujah. Tonight, mga kapatid, allow me to exhort to you with the subject that says, there's still hope in Jesus. Mayroon pa pong pag-asa sa atin pong Panginoong Jesus. Good evening din po, Sister Ophelia Puno. Hallelujah, Jesus. You know what, mga kapatid, kaninang umaga, I've been thinking of what message po should I share to you tonight as someone who came from the General Conference 2026. Iniisip ko kung ano po ba yung dapat kong ibahagi sa inyo bilang isang kapatiran o isang kabataan na galing po sa isang napakalaking konferensya or gawain. Nakarinig po ako, mga kapatid, or kami ng 4 na lectures at 2 sermon in total po. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, napakarami pong bagay ang maari or pwede ko pong maibahagi sa inyo sapagkat napakarami pong magagandang mensahe ang ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon sa General Conference, mga kapatid. Talagang mai-ignite po ang ating pong pananampalataya. Talagang magigising po tayo ng mensahe ng ating pong Panginoon. Napakamalaman po ng lahat po ng mensahe, even devotion, mga kapatid. Tunay na wala pong tapon sa lahat po ng mga nagsalita doon, sa lahat po ng mensahe na amin pong narinig. Tunay na napaka-timely po niya at bagay na kinakailangan po ng atin pong mga kaluluwa. And habang po ako'y nagsisimulang mag-aral, I kept on reviewing po ng akin pong mga notes sa lahat po ng mga napakinggan ko, mga kapatid, dahil ginagawa ko po talaga siya kapag dumadalo po ng mga conferences. Nagno-notes ako ng mga highlights or mga points mo na
na nag-stand out po sa akin. But then, mga kapatid, habang nagre-review po ako ng mga notes ko ay hindi pa rin ako makapili, mga kapatid, kung alin po doon ang gusto ng Panginoon na ibahagi ko po sa inyo ngayong gabi. And hindi ko po lubos maisip or maalala yung isang bagay, mga kapatid, na o kauna-unahang bagay na pumasok po sa isipan ko in the conference, na sinabi ko sa sarili ko na pagbalik ko, ito yung unang-una kong ibabahagi sa mga kapatiran. Hindi ko siya maalala, mga kapatid, kaya paulit-ulit ko pong binabasa yung mga notes ko. And suddenly, mga kapatid, I remember po ang isa pong sermon na napakinggan ko po or pinanood po sa YouTube. Ilang mga taon na po rin ang nakakalipas, maybe 2 or 3 years ago na po, na ang title po ng preaching po na yon ay dalawa, mga kapatid. Ang unang title po ng preaching ay This is not the end, and yung pangalawang title po niya ay This is the end. Isang preaching lang siya, pero dalawa po yung title noon. And naalala ko siya, mga kapatid, dahil sobrang related po siya sa mensahe po na napakinggan po namin sa General Conference. And pinanood ko ulit siya, mga kapatid, pinakinggan ko po ulit. And bago pa man lamang po matapos yung sermon po na pinanood ko sa YouTube, finally, mga kapatid, naalala ko na po ang mensahe na inilagay ng atin pong Panginoon sa akin pong puso, kung saan, katulad ng sabi ko po kanina, sinabi ko sa sarili ko na nung time na naririnig ko yung mensaheng yon, iyon po ang ibabahagi ko sa akin pong pagbabalik. And ang mensaheng iyon, mga kapatid, is our title for tonight, na sinabi ko rin po kanina, that there's still hope in Jesus. Mayroon pa rin pong pag-asa sa pangalan ng atin pong Panginoong Jesus. Maybe, mga kapatid, katulad ko, marami po sa atin o marami po sa inyo na meron po kayong anticipation or meron kayong expectation na makarinig po ng mensahe patungkol po sa spiritual growth, patungkol po sa blessing, patungkol po sa miracles, patungkol po sa paglago ng church. Every time na attend po tayo ng mga conferences, ng mga gawain, ng mga fellowship, amen? Diba? Lagi pong pinopromote sa atin, even ng ating pastor, na daluhan natin ang mga gawain dahil kalakasan po yan ng ating pong mga kaluluwa. Diyan tayo lalago, diyan tayo titibay. Kaya naman, kapag dadalo tayo ng gawain, gabi pa lang, mga kapatid, meron na tayong expectation, meron na tayong longing sa ating pong puso na, Lord, patatagin mo ko, Lord, palalimin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Panginoon, gisingin mo ang aking natutulog na spiritual, na mas napag-attend ko doon ay maging on fire ulit ako sa iyo. Amen, mga kapatid, diba? Ganun po yung expectation, ganun po yung desire natin kapag uma-attend po tayo ng mga gawain. And even ako, mga kapatid, sa pag-attend, pagpunta po namin ng General Conference, ay ninasa ko po sa puso ko, mga kapatid, na ako mismo ay lalago spiritually, ako mismo ay titibay at magkakaroon ng mas malapit na relasyon sa atin pong Panginoon. But then, mga kapatid, upon attending the General Conference, the voice of that conference, of that fellowship, mga kapatid, speaks volume, not on things I mentioned, but in souls. Hindi, although yes, napasadahan din, mga kapatid, ang spiritual growth, napasadahan din, mga kapatid, ang miracles, napasadahan din ang blessings, but the voice of that conference, mga kapatid, ay mas malakas, mas maingay, mga kapatid, mas nagbigay po ng emphasis, ng focus, patungkol po sa kaluluwa, mga kapatid. Kaluluwa po ang isinisigaw ng General Conference 2026. And alam nyo, mga kapatid, the first thing I heard when I entered the venue, mga kapatid, yung day 1, mga kapatid, yung unang pagpasok ko po sa gawain po na yun,
ay mensahe po mula sa atin pong Superintendent Cesar Pestaño. And the message, mga kapatid, ay hindi po patungkol sa spiritual growth, hindi po patungkol sa miracles, hindi po patungkol sa abundance or prosperity. Ang mensahe po, kauna-unahang mensahe po na narinig ko sa pagpasok ko sa General Conference 2026 is this, mga kapatid. Ang sabi po ng ating pong Bishop Cesar Pestaño, if one soul worth the cross, then one soul worth our everything. Hallelujah, Jesus. Kung isang kaluluwa daw po ay karapat-dapat sa krus ng Kalbaryo, then ang isang kaluluwa daw po ay karapat-dapat ng lahat-lahat sa atin. Ibig sabihin, ang isang kaluluwa ay karapat-dapat ng ating oras. Ang isang kaluluwa ay karapat-dapat ng ating lakas. Ang isang kaluluwa ay karapat-dapat ng atin pong mga pinansyal. Ang isang kaluluwa, mga kapatid, ay karapat-dapat ng atin pong panalangin. Ang isang kaluluwa ay karapat-dapat ng ating pagpupuri. Ang isang kaluluwa ay karapat-dapat ng atin pong pag-aayuno. Ang isang kaluluwa, mga kapatid, ay karapat-dapat po ng atin pong paggawa, ng atin pong effort, hallelujah, upang sila po ay maligtas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. It doesn't matter kung iisa lang yan. It doesn't matter, mga kapatid, kung ano man po ang pangalan niyan, kung ano man po ang pinagmulan niyan, kung ano man po ang itsura niyan, mga kapatid. Sabi ng ating bishop, if one soul worth the cross, if one soul worth the blood of Jesus, then one soul is worth our everything, our time, our effort, and our energy. Hallelujah, Jesus. Just like, mga kapatid, what Paul says in 1 Corinthians chapter 9 verse 22, sabi po dito ni Paul, sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Sabi dito niya, mga kapatid, lahat ng kapamaraanan ay kanya pong ginawa, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Para lamang daw po makapagligtas ng iilan daw pong mga kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, sometimes we're too focused on ourselves. Masyado daw po tayong nakatingin sa atin pong spiritual growth, kung paano tayo mas magiging matibay, kung paano tayo magiging mas malalim. And it's not bad, mga kapatid. Pinopromote po yun sa atin kung paano pong tayo ay kinakailangan maging malalim sa atin pong Panginoon. But sometimes, mga kapatid, we're too focused on ourselves. We're too focused on the songs. We're too focused on the programs. We're too focused on doing this and that, mga kapatid. Masyado tayong focus kung paano maging maganda yung programa. Masyado tayong focus kung paano maging maganda ang church. Kung paano maging maayos to at ito. Kung paano mangyayari to. That we forget the heartbeat of this church. Hallelujah, Jesus. Na nalilimutan daw po natin ang itinitibok ng puso ng atin pong gawain. Ito po'y walang iba kundi ang kaluluwa, mga kapatid. Kaluluwa at kaluluwa. Hallelujah. Sabi po ng isa pong pastor, mga kapatid, isang foreign pastor, the treasure of heaven is found in the souls of men. Ang kayamanan daw po ng kalangitan ay mahahanap sa kaluluwa po ng mga tao. Or maybe, mga kapatid, we have listened too much to the noise of the world, that you have stopped hearing the cries of lost and broken souls. Hallelujah, Jesus. Or baka naman daw po, masyado tayong nakinig sa ingay ng mundo.
Dahil sa masyado na po itong magulo, masyadong magulo ang Senado, masyadong magulo ang Pilipinas, masyadong maraming krimeng nangyayari, masyadong maraming digmaan, masyadong maraming kalamidad, masyadong maraming problema, masyadong maraming mga pagsubok, mga kapatid, na dahil po sa ingay ng mundo, ay tumigil na tayo sa pakikinig ng pag-iyak, ng sigaw, ng mga nawawala, ng mga nasasaktan, mga kapatid, ng mga naliligaw, na kaluluwa na naghahanap ng kaligtasan, na naghahanap ng katotohanan, na naghahanap ng pagbabago, na naghahanap ng tagapagligtas, na naghahanap ng pag-asa, na naghahanap ng bagong buhay, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Marahil masyado tayong nakikinig sa ingay ng mundo na hindi na natin sila napapakinggan. But tonight, mga kapatid, I've come to tell you, hallelujah, Jesus, in the name of the Lord, after attending the General Conference 2026, God revealed to me that there is still hope in Him. There's still hope in Jesus. Hallelujah. I know the world is chaotic, mga kapatid. I know the world, mga kapatid, ay puno po ng kaguluhan. But I've come to tell you that there's still hope in Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tonight, mga kapatid, let me share to you yung isa po sa mga mensahe or isa po sa mga experience na hanggang ngayon ay namumutawi pa rin po sa puso ko. Let me introduce to you, mga kapatid, ang isa po sa mga minister na nakilala po. Doon ko lang po nakilala sa General Conference. And his name, mga kapatid, is si Reverend Art Wilson. Si Reverend Art Wilson po, mga kapatid, isa po siyang apostolic minister. Mismo pong kapatiran po natin, part po ng organization ng United Pentecostal Church. And alam niyo po ba, mga kapatid, na si Reverend Art Wilson, he is the Goodwill Ambassador and Special Employee on Peace and Developments for the World Association of the United Nations Interns and Fellows. Hallelujah, Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, siya po ay closely affiliated sa United Nations. He is also a special advisor to the United Nations Staff, Recreation, and Council, mga kapatid. And even po kapag sinearch niyo po siya sa Google, mga kapatid, lalabas po ang kanya pong pangalan. Sabi po, mga kapatid, nung sinearch ko po siya kanina, Reverend Art Wilson has been affiliated with the United Nations since 2015 when he began holding ministerial services and was appointed as a Goodwill Ambassador, mga kapatid. Sabi po dito, since 2015, siya po ay affiliated na sa United Nations. Ibig sabihin, 11 years na po siyang nandoon, na nagsiserve po doon. And in present, mga kapatid, sabi dito, he continues to serve in a diplomatic capacity, including roles like special advisor to the United Nations Multicultural Study of Faiths of the United Nations Staff, Recreation, Council. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Can you believe it, mga kapatid? Isang apostolic Pentecostal, hallelujah, UPC, mga kapatid, ay affiliated or part po ng United Nation. Hallelujah. And we know, mga kapatid, what United Nation is. United Nations is an international organization comprising 193 members. It serves as a global platform for diplomacy where countries gather and discuss. Hallelujah! United Nations, mga kapatid, doon po nagpupulong ang iba't iba or lahat po ng leaders ng iba't iba pong countries ng buong mundo, kung saan doon po sila nagdi-discuss kung paano po sosolusyonan ang mga problema, kung paano po madedevelop ang ating pong mundo. And lahat ng yon, mga kapatid, ay na-encounter po, nakita ni Reverend Art Wilson.
And you know what he did, mga kapatid? Bilang siya po ay affiliated or part ng United Nations, he did not forget his role, his responsibility, and his mission as an ambassador of Jesus Christ when he became part of the United Nations. Yes, mga kapatid, ambassador po siya ng United Nations, pero hindi niya nakalimutan na bago po siya naging ambassador ng United Nations ng goodwill, siya po muna ay ambassador ng atin pong Panginoong Jesus. You know what he did, mga kapatid? He preached the gospel of the Lord. Hallelujah! Ipinangharal po niya ang ebanghelyo, meaning, mga kapatid, all the leaders of all the countries existing in this world has heard the gospel of truth. Hallelujah, Jesus! Ibig sabihin, dahil nakapangaral siya sa United Nations, ibig sabihin lahat po ng mga leaders na nandoon, lahat po ng leaders ng buong mundo ay nakapakinig ng salita ng atin pong Panginoon. And according to Him, there are numbers of leaders who accepted our Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Marami pong mga leaders, mga kapatid, matataas na opisyal ay tinanggap po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah! There's still hope in Jesus. There's still hope in Jesus, mga kapatid. Hallelujah! Reverend Art Wilson went to a higher level of accomplishing his mission of reaching the whole world by reaching the global and elite leaders of our world. Hallelujah! Alam niyo, mga kapatid, tumapak na po siya sa mas mataas na level ng pag-abot sa mga nawawalang kaluluwa. And while listening to him, I found myself crying and crying, mga kapatid, out of joy. But at the same time, out of guilt, mga kapatid. Hallelujah! Lahat kami doon, mga kapatid, nung nakikinig kami sa testimony ni Reverend Art Wilson, umiiyak kami, mga kapatid. Hindi namin mapigilan ang aming pagtayo, ang aming pagtalon, ang aming pagpalakpak at pagsigaw. Ngunit parte, mga kapatid, ng pag-iyak na yon is guilt, mga kapatid, sa amin pong mga puso. Because Reverend Art Wilson and many more unknown missionaries have sailed too far. Malayo na, mga kapatid, ang kanilang naabot. Marami na po ang kanilang nagawa para sa kingdom ng atin pong Panginoon. But how about us? But the question struck me so hard, mga kapatid, asking, how about us? Tayo kaya, mga kapatid, gaano kalayo na ba ang ating narating at gaano karami na ang atin pong nagawa? Ang sabi po ng Matthew chapter 9 verse 37, ang sabi po dito, mga kapatid, sabi po ng atin pong Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Hallelujah! Ang pag-ani daw po, mga kapatid, ay marami, nariyan na. Pero ang mga laborers daw po ay kakaunti. Or maybe, mga kapatid, kaya po kakaunti ang mga laborers is because laborers are distracted. Tayo daw po, mga kapatid, ay wala sa focus. Ang mga laborers daw po ay distracted. Distracted, mga kapatid, maybe ng responsibilidad ng atin pong responsibilidad sa mundo, ng mga ino-offer ng mundo, ng duties ng mundo, ng entertainment ng mundo. Hallelujah, Jesus! Maybe kaya kakaunti ang laborers is because laborers are distracted. Hallelujah, Jesus! And as I come to conclusion, mga kapatid, I know the world is getting dark, mga kapatid. Tunay na dumidilim na po talaga ang mundo. Tunay na pagulo na po ng pagulo ang mundo. Tunay na marami na po
ang paglaganap ng katampalasanan. Patuloy na pong dumadami. Hallelujah, ang kasalanan, mga kapatid. Pasama na po ito ng pasama. At padilim na po ng padilim ang mundo, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kahit saan ka tumingin, mga kapatid, nakita mo kung gaano na po kalala ang kasalanan ng mundong ito, mga kapatid. Na para ba mga kapatid, wala na pong makakapigil pa sa patuloy pong pagdami ng kasalanan ng mundo pong ito. Pero alam niyo po, ang sabi ni Reverend Art Wilson, don't worry about the world. Wag daw po nating alalahanin, intindihin ang mundo. Don't worry about the world. We will have revival. God's gonna take over. Ano man daw po ang sitwasyon ng mundo, gaano man po daw ito kagulo, magkakaroon pa rin daw po tayo ng revival at ang Panginoon pa rin daw po ang maghahari. Hallelujah! Kaya mga kapatid, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. Hallelujah! Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa kapanahunan man daw po o hindi, ipangaral po natin ang salita ng atin pong Panginoon. Meaning, mga kapatid, whatever the circumstances is, mga kapatid, ipangaral po natin ang salita ng atin pong Panginoon. Don't waste your time. Let us not waste our time waiting, wondering, and studying the time of His coming. Wag na daw po nating sayangin ang ating oras sa pag-aantay, sa pag-aaral, kung kailan ba talaga darating ang atin pong Panginoon. Kung sa pre-trib ba, sa mid-trib, sa post-trib ba, mga kapatid. Dahil ang sabi po ni Reverend Art Wilson, no matter what you believe, He is coming. He is coming. And you've got to be ready, mga kapatid. Ano man daw po ang pinaniniwalaan mo, darating daw po ang atin pong Panginoon. At kailangan po nating maging handa sa pagbabalik ng atin pong Panginoon. Being ready, mga kapatid, does not only mean that we are saved. Being ready also means, mga kapatid, na matagpuan po tayo ng Panginoon na faithful, hallelujah, and good servant ng atin pong Panginoon, na hindi po itinanim, hallelujah, ibinaon sa lupa ang talento na Kanya pong ibinagay, kundi bagkos ito po'y ating tinrabaho. Tayo po'y nagkaroon ng bunga sa talento na ipinagkaloob ng atin pong Panginoon. And church, the world will not end in destruction. Hindi po matatapos o magwawakas ang mundong ito sa pagkasira. It will end in the Word of God. Magtatapos po ito sa salita ng atin pong Panginoon. Sabi po ng Matthew chapter 24, the same chapter, mga kapatid, verse 35, ang sabi po dito ng atin pong Panginoon, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lipas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, yes, magkakaroon ng kaguluhan. Yes, magkakaroon ng earthquakes. Yes, magkakaroon ng kalamigan, mga kapatid, sa pag-ibig sa atin pong Panginoon. Yes, magkakaroon, mga kapatid, ng pagdating ng mga false prophets, ng Antichrist and all, mga kapatid. Pero hindi po doon magwawakas ang mundong ito, mga kapatid. Kundi daw po saan, mga kapatid? This gospel of the kingdom shall be preached unto the whole world, mga kapatid, and then the end shall come. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, heaven and earth will fade, but the word will not pass away. The word will
remain. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At sa akin pong pagtatapos, I know mga kapatid, it's hard to reach for our families, for our friends, for our classmates, and for our co-workers. Danas ko yan mga kapatid kung gaano po kahirap akayin sa Panginoon ang atin pong mga pamilya, kung gaano po kahirap akayin ang atin pong mga kaibigan, ang atin pong mga kaklase, ang atin pong mga katrabaho. But the truth remains mga kapatid, they need you. And they need us. Hallelujah. Kailangan nila tayo. Hallelujah. Sapagkat hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam mga kapatid ang nadarating na po ang atin pong Panginoon. Hindi po nila alam ang katotohanan ng apoy ng impyerno. Hindi nila alam ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. But tayo mga kapatid, alam natin na babalik na po ang atin pong Panginoon. Malapit na mga kapatid. Alam natin ang patungkol sa apoy ng impyerno. Alam po natin mga kapatid ang patungkol sa kalangitan at sa buhay na walang hanggan. That's why they need us, mga kapatid. Because no matter how hard it is to believe, they can get saved. It's possible for them to be saved. Kahit pagaano kahirap paniwalaan na sila po ay tatanggap sa atin pong Panginoon, posible pa rin po na sila po ay maligtas. Bakit, mga kapatid? Because there is still hope in Jesus. Dahil mayroon pong pag-asa sa atin pong Panginoon. Kung yun pong matataas na mga opisyal ay tumanggap sa atin pong Panginoon sa kabila ng mga responsibilidad na nakaatang sa kanilang balikat, sa kabila ng mataas silang pinag-aralan, sa kabila ng kanilang katalinuhan, sa kabila mga kapatid ng culture na meron sila, sa kabila mga kapatid ng kanila pong mga paniniwala ay tumanggap sa atin pong Panginoon. How much more ang atin pong pamilya, ang atin pong mga mahal sa buhay ay tatanggap rin sa atin pong Panginoon. All we need to do is to pray, to fast, to study, and preach the gospel of the world. Hallelujah. Sapagkat hindi pa po huli ang lahat. As long as we're still here, as long as hindi pa po bumabalik ang Panginoon, then there's still hope in Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid, at sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, we worship you. Hallelujah. And we magnify your name tonight. Hallelujah. Mga kapatid, sa atin pong pananalangin. Hallelujah. I want you to mention the name of your family. I want you to mention the name of your loved ones. Hallelujah. Sa atin pong pananalangin. I want you to pray for their salvation. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, na malapit po kami sa inyo ngayong gabi, na mayroon pong pagpapakumbabang loob at mayroon pong pananampalataya. Hallelujah, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakagandang mensahe na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin ngayong gabi, sa yung paggising sa amin pong mga puso, sa amin pong mga kaluluwa. Hallelujah, Lord, I pray sa amin pong mga sarili at sa bawat isa pong mananampalataya nakikinig ngayong gabi. Dalangin ko na tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan na tumayo at ipangaral ang iyong mga salita sa amin pong mga mahal sa buhay, sa mga tao sa amin pong kapaligiran. Hallelujah, dalangin ko na wag po kaming matakot, wag kaming mapagod, Panginoon, wag kaming tumigil na ipangaral ang iyong pong mga salita, kundi pagkos kami po ay magkaroon po ng katapangan, ng boldness,
lakas, ng courage, ng pag-ibig, hallelujah, ng kalakasan na ipangaral ang iyong pong mga salita. Tunay na hindi kami ang magliligtas, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang kikilos sa kanilang buhay. Ikaw ang magre-restore sa kanila. Kayo ang magpapagaling sa kanila. Kayo ang magpapakilala ng iyong sarili sa kanila. Hallelujah. Kayo po ang magbabago ng kanila pong mga buhay. Kayo po ang magpagagawa ng himala sa kanilang buhay. Kami lang ay vessel, Panginoon. Hallelujah. The power is not in the vessel, but the power comes from you alone. Hallelujah. We're just leaning. We're just standing on your grace, oh God. Kaya naman, Panginoon, naririto kami. Hallelujah. We can do nothing without you. Hallelujah. But we trust you, oh Lord. We stand, Panginoon. We preach. Hallelujah. We serve. Not by our might nor by our power, but by your Spirit, O Lord. Kaya naman sa gabing ito, amin din pong inilalapit ang amin pong mahal sa buhay, ang amin pong pamilya, ang amin pong mga kaklase, katrabaho, hallelujah, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Dalangin ko na marinig kanila, makilala kanila, Panginoon, at tanggapin nila ang iyong pong matamis na pangalan, mabautismuhan sa iyong pangalan, hallelujah, makatanggap ng iyong Santong Espiritu at mamuhay, Panginoon, ng may kabanalan. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kung kami lamang ay kikilos, kung kami lamang ay gagawa at mananampalataya. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Kiniklaim po namin ang victory para sa amin pong idinudulog sa inyo ngayong gabi. We claim for the salvation of our loved ones, O God. At naniniwala kami na magkakaroon ng great harvest sa UPC Akbalayan this year, O God. Hallelujah. Continue to equip us. Continue to be with us, O God, as we accomplish our mission, as we respond to your calling, O God. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba. Pagpalain mo lahat, Panginoon, na nakikinig ngayong gabi. Lahat na naglaan ng oras, ng panahon, para pakinggan ang iyong pong mga salita. You will equip them, O God. Hallelujah. Kiniklaim po namin ang lahat ng bagay sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig ng salita ng atin pong Panginoon. God bless us all po mga kapatid, and good night po sa atin pong lahat. Hallelujah. Bye po mga kapatid.